Wait lang mga ka-reload, ganito ba talaga? Nag-overdue ka na pero inoferan ka pa rin ng loan amount at 4,000 pa nga yung inoffer niya ha, pagkatapos mo magbayad sa overdue niya. Di ba masyadong nakaka-excite at nakakatuwa na kahit overdue na ay meron pa rin siyang inoffer sa'yo. Kasi buong akala mo wala ka ng chance, di ba? Iisipin mo, ay ala na, hindi na ako opera nito kasi na-late na ako sa kanya. At ngayon nga mga ka-reload, isi-share ko sa inyo yung experience ko sa loan application na to, na na-overdue nga ako, pero inopera niya pa rin ako. At eto nga loan application na to ay walang iba kundi ang Cashalo. Grabe, sobrang nakakatuwa mga ka-reload kasi kung tutuusin nga ay mas okay to sa mas maraming klase ng loan application. At hindi rin nga ganun kataas yung kanyang interest. Eto nga mga ka-reload, nagkaroon ako sa kanya ng overdue sa halagang 500 lang kasi 500 yung una niyang inoffer sa akin and nakalimutan ko talaga na mag-overdue na ako sa kanya so hindi ko siya agad nabayaran. Hindi rin kasi siya nagte-text. So nung binisit ko na lang ulit yung application na to at saka ko lang nakita na overdue na pala ako ng 2 days. So nung pagkabayad ko nga, ng 500 ay, ayun, inoffer naman niya ako ulit. At ang nakakatuwa nga dito mga ka-loan, doon sa 500 pesos na yon, ang naging penalty charge ko lang ay 1.70 pesos. So, biruin nyo yon, piso lang. Unlike dun sa isang na-experience ko na 250 lang yung naging utang ko, pero yung naging penalty niya ay 200 pesos. So, eto yung binayaran ko doon sa 500 pesos. So, 511.50 lang. Kasama na dun yung interest na 14.32, service fee na 14.32, at saka yung interest after maturity na 2 pesos. And yung penalty charge siya na 1.70 pesos. So, meron din itong kasama na insurance na 11.50 pesos. At yung term ko nga dito ay 14 days. So, yung 500 na inutang ko sa kanya, 500 ko yung natanggap buong buo. And pagkatapos nga ng 2 weeks ay ang binayaran ko lang 540.14. So, hindi na masama. Kaya natuwa rin talaga ako dito kay Cashalo. Pagkabayad ko nga sa kanya mga ka-reload, ayan nakalagay ulit dyan, cash loan up to 13,000 nga daw. And inaccept ko na yan para makita ko kung o-offeran niya nga ba ako ulit. At makalipas lang yung ilang sandali ay inofferan niya nga ako ng 4,000 pesos at itong 4,000 pesos na to ay pwede mo rin bayaran within 15 days and within 32 days. At kung sasagarin ko nga ng utang itong 4,000 pesos na to within 32 days, single payment, ang babayaran ko sa kanya ay 4,667.21. So yung tutuboy niya sa akin sa 4,000 ay 667.21 sa loob na yun ng 32 days. So okay na. Unlike sa iba na 7 days ay halos doble ang inaabot. So, ito, buo mo pang matatanggap yung loan amount mo dito. And kung ayaw mo naman ng 4,000, pwede rin siya hanggang 2,000 pesos yung pinakamababa na inoffer niya sa akin. And kapag nga 2,000 pesos at 32 days, 2,331.61 naman yung buong babayaran. At etong 2,000 na to, yung interest niya dito per day ay 0.2% lang na 132.40. Meron din siyang service fee na 132.40 at may insurance premium ulit siya na 68.80. So, etong mga to, yung service fee, yung interest na to, babayaran nyo na lang sa total amount due. Kapag malapit na kayong mag-due date, ganyan, hindi katulad sa iba na ibabawas nila sa inyo agad yung inyong service fee. And ayun nga, syempre nag-apply tayo dyan ulit kasi meron tayong pangangailangan at sobrang kaka-excite talaga mga ka-reload kasi umaasa ka na, di ba? Dahil nga nabigyan ka na niya ng offer. So, disclaimer lang mga ka-reload, hindi ako expert dito, hindi din ako financial advisor. So, nagsishare lang ako sa inyo na experience. Isa lang akong normal na tao na dumadaan din sa mga pangangailangan. Ayan, tight budget, kaya tayo napapasubo sa mga ganito. At eto mga ka-reload, alam nyo ba yung feeling na meron kang deadline, meron kang kailangang bayaran, tapos nga nakita mo pa tong loan application na to na kahit na nag-due date ka ay inofferan ka pa din? So, ang alam ko nga mga ka-reload, bumaba na yung credit score ko kasi nga na-overdue ko. At alam ko rin sa sarili ko na mas mahirap na talagang ma-approve. At minsan hindi na tayo eligible talaga kapag tayo ay na-overdue. Pero dahil nakitaan ko nga siya ng offer, ay muli akong nabuhayan ng loob. So ayun nga mga ka-reload, habang iniintay ko yung magiging resulta ko dito kay Cashalo, punong-puno ako ng pag-asa, ng excitement, at sabi ko nga sa sarili ko, yes, makakabayad ako. Habang iniintay ko pa nga yung magiging resulta niya, ay medyo kampante pa talaga ako. Tapos, eto na nga mga ka-reload, hindi lang
1 minute yung pag-aantay ko, siguro mga 10 minutes ko rin talagang inantay ko ano yung magiging resulta niya. At ang sabi nga niya sa akin mga ka-reloan ay, "You're not eligible for a loan right now." So, subukan ko daw ulit 'to sa katapusan. July 1 ngayon at subukan ko daw ulit sa July 31. So, ayun, para akong binagsakan ng langit at lupa kasi umasa ako na makakahiram ako dito sa kanya. Sayang kasi ang ganda pa naman ng terms niya and hindi rin gano'n kalaki yung interest niya kumpara sa iba. Alam mo yung loan application na talagang maaasahan kasi parang hindi ka ganun magigipit dito. Lalo na kung meron ka namang inaantay na pambayad. Sabi pa nga niya dyan, ayan, you can still submit more documents which may help us reassess in the future. So, mas okay daw na mag-send pa tayo ng iba pang documents kagaya ng mga ID siguro sa trabaho natin, latest payslip natin, ayan, para ma-reassess niya tayo dahil nga nasira na tayo dito dahil na-overdue tayo. Sobra akong nagsisisi mga ka-reloan na na-overdue ko dito sa halagang 500 pesos lang kasi sayang. Grabe yung feeling ko dito mga ka-reloan. Alam mo yung hope, tapos biglang bagsak. At napasabi pa nga ako sa isip ko, bakit kasi inoperan nyo pa ako tapos hindi nyo naman pala ako i-approve? So after nun mga ka-reloan, dun ko nga na-realize, minsan yung mga loan application na yan, parang naka-auto-offer sila based sa system nila or algorithm nila. Meaning, may times lang na mukha kang eligible, pero pag final evaluation na, hindi ka pala pasado. Lalo na mga ka-reloan kapag may record ka na ng overdue, meron kang past delay, or mataas yung risk ng profile mo. So mga ka-reloan, kahit may offer tayo, hindi siya assurance ng approval. So wag tayong masyadong umasa at maging kampante. Kailangan meron tayo palaging plan B. So, ang lesson ko lang dito mga ka-reloan, wag masyadong mag-expect kahit meron tayong offer. Yun ang number 1. At pangalawa, i-check mo muna yung status mo kung may overdue ka. Pangatlo, mga ka-reloan, wag mag-depend sa possible na approval. And most importantly, pang-apat mga ka-reloan, wag umasa sa utang kasi masakit yung uutang ka dahil pambayad mo lang din sa utang. Kasi mga ka-reloan, yung feeling na, naramdaman nyo ba to? May pag-asa, na-excite ka, tapos bigla kang na-decline. Nakaka-drain din siya financially and emotionally. Diba? So, ayun mga ka-reloan, share ko lang sa inyo yung experience. Para kung na-experience nyo to, malaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo ako sa ganitong experience. And ang mga tanong ka-reloan, have you experienced this paasa moment? Comment below naman ka-reloan kung naranasan mo na rin yung ganito. Siyempre, gusto ko ring malaman yung mga stories nyo. At kung gusto nyo pa ng mga real-life loan app experience, budgeting stories, or financial tips, and mga real talks, please let me know. And that's it for today's video mga ka-reloan. Kung nakatulong sa inyo itong video natin, please like and i-share mo na din para mas maraming makapanood. And kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, isubscribe mo na yan and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. Stay smart mga ka-reloan, stay cautious, and ingat sa financial decision. Hanggang dito na lang mga ka-reloan. Thank you so much for watching. And sana makaahon na tayong lahat sa pagkakautang and iwasan natin yung tapal-tapal system. God bless you all. Bye! Ito yung ating Boya mic. Ayan, i-check out nyo na. Nandyan sa ating basket sa baba. Sa ating description. Super cuting mic. Sobrang tagal malobat. As in.